Barangay LS 97.1 Forever! Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako po si Ferdy, 38 years old at isang OFW sa Dubai. Una po sa lahat ay gusto ko po sa inyong magpasalamat dahil isa po ako sa inyong mga loyal kabarangay. At sinusubukan ko po na mapakinggan as much as I can ang inyong programa online. Kahit papaano po kasi ay napapawin nito ang kalungkutan at pangungulila ko dito sa Dubai. Lalo na nitong nakaraang taon kung kailan meron akong matinding pinagdaanan. Taga-Oriental Mindoro po ako originally ang aking pamilya. Pero noong ako ay mag-college na ay nagpa-Maynila na po ako. And eventually ay doon na rin po ako nakapag-relocate at naiwan na ang aking mga magulang sa Mindoro. At dahil na rin po siguro sa impluwensya ng aking mga kapatid, dahil nakita ko po na ang laki ng naging improvement nila sa pinansyal ng makapag-abroad, ay nag-OFW na rin po ako noong ako ay 24 years old. At magdadalawang dekada na nga po na OFW sa Middle East. At mukhang matatagalan pa nga po ako sa pag-i-stay dito. Sa edad kong 38 ay wala pa rin po akong asawa, Papa Dudut. Sa ngayon po ay nakakatatlong serious relationship lang po ako. Ang una kong GF ay na-meet ko nung high school at tumagal po ng 3 taon. Ang ikalawang naging girlfriend ko naman ay na-meet ko sa una kong work sa Maynila. At tumagal po ito ng 6 na taon. At ang ikatlo ko naman pong GF ay na-meet ko dito sa Dubai at tumagal ng 7 taon. Kung mapapansin po ninyo ay talagang napakatagal ng aking mga nagiging relationships. One man woman po kasi talaga ako, Papa Dudut. At hindi rin ako basta-basta pumapasok sa relasyon kapag hindi ako sigurado sa babae. Isa rin pong dahilan ay kapag nagmahal po kasi ako ay todo bigay po talaga sa lahat. At dahil din dito ay nahihirapan po ako na makapag-move on. Minsan nga po ay umaabot na sa punto na nagiging toxic na ang relationship pero nahihirapan pa rin po ako na bumitiw. At ang naging pinakamagulo sa lahat ng aking mga naging karelasyon ay ang aking second GF na si Rika. Pero sa tingin ko po, Papa Dudut, ay sa kanilang tatlo ay siya rin ang pinaka-minahal ko. Office mate ko po si Rika sa aking unang pinasukang trabaho sa Manila. 21 po ako nang na-meet ko siya at 23 naman po si Rika. Masayahin pong tao si Rika, Papa Dudut. Siya nga po ang life of the party sa office namin. In fact, siya nga po ang unang nagpakilala sa akin. At siya rin ang nanligaw. Medyo nagulat pa ako sa pagiging forward ni Rika. Pero sa tingin ko po ay isa rin yon sa mga nagustuhan ko sa kanya. Ferdy! Oh, maha-heart attack naman ako sa'yo, Rika. Nagpapaka-loner ka na naman dito, ha? Ha? Kakain lang, kailangan pang makihalubilo. Uy, yun nga ang gusto ko sa'yo eh. Weird ka. Uy, ang sarap niyang ulam mo ha. Pahingi nga ako. Kinuha mo na eh. O sige. Tikman mo tong ulam ko para naman quits na tayo. O yan. Naku hindi, wag na. Hindi, okay lang talaga. Uy, sasama ka ba sa, sa company outing? Ha? Baka hindi eh. Ha? Bakit naman? Hindi rin naman ako mahilig sa beach eh. Ano ba naman yan? Alam mo, ikaw masyado ka nang nagpapamysterious sa amin ha. Ang dami na tuloy nagkakakrush sa'yo. Ano? Grabe naman. Oo nga. Marami talaga nagkakakrush sa'yo. Girls and gays pa nga, no?
Sino-joke mo na naman ako eh. Uy, hindi talaga. Hirap kasi sa'yo eh. Trabaho-bahay ka lang kasi. Hindi ka sumasama sa mga labas-labas. Ayan, ikaw tuloy ang napag-uusapan. Grabe kayo ah. Ano naman ang pinagchichismisan nyo sa akin? Wala! Ano na nga? Kakainis ka naman eh. Hindi nga kasi. Kasi nung Friday, di ba, nagkayayaan mag-video okay. Ayun, nauwi sa inuman. Tapos, nag-truth or dare yung mga tao. Tapos syempre, alam mo na, isa sa mga common question, sino ang crush mo sa office? Ganun? Syempre, halos lahat ng girls and gays ang sinabi, ikaw! Kayo ah. Mga loko-loko kayo ah. Ako nga ang kinukulit ng mga walang yun eh. Mag-fish daw ako kung may nililigawan ka raw ba ngayon. Ako? Wala naman. Pwede ka raw bang ligawan? Mga sira talaga kayo. Hindi nga. O sige. Eto, hypothetical question lang ha. Paano kung may manligaw nga sa'yo? Na lalaki? Last time I checked, straight naman ako. Hindi, I mean, bading, babae, ganun. Ay, ano ba namang klaseng tanong yan? Seryoso ba yan? Oo nga. Sagutin mo na lang kasi. Well, single naman ako. Tapos, ligaw lang naman, di ba? Hindi naman ako obligadong sagutin. Sasagutin mo rin ako. Ano? Wala. Sige na, yun lang. Sige, tapos na akong kumain eh. See you sa office. Ha? Labo. Isa pong malaking tease si Rika, Papa Dudut. At nang tumagal-tagal nga po ay umi-epekto na ito sa akin. Hindi naman po gaanong kagandahan si Rika at hindi rin naman siya pangit. Sakto lang po siya. Pero pagdating sa personality ay doon talaga siya nakakalamang. Sa katunayan, kapag wala nga po siya sa office ay tahimik lang ang lugar kaya talagang namimiss siya ng mga tao. At tinutuo din po ni Rika ang panliligaw. Almost every day ay may bigay yang sa aking pagkain na siya mismo ang nagluluto. Isa rin nga po yon sa mga talents ni Rika. Napakahusay niya na magluto. At ang sarap lang din sa pakiramdam na everyday ay may umi-effort na ipagluto ka ng pagkain. Na everyday ay may taong maaasahan mo na magpapasaya sa iyo kung may problema na dumapo sa iyo. Kaya naman po eventually talagang nahulog na rin ako sa kanya. At nag-I love you na rin ako kay Rika. Naging masaya naman po ang pagsasama namin sa loob ng 3 taon. Nababalanse po kasi namin ang isa't isa. Kung si Rika ay maingay, emotional at extroverted, ako naman po ay tahimik lamang, pasensyoso at introverted. Medyo silosa nga lang po itong si Rika. Pero dahil hindi nga rin naman po ako mahilig na lumabas-labas at makihalubilo sa mga tao, ay napakadalang lang din naman po ng mga pagkakataon na may pinagseselosan siya. Ang unang naging malaking pagsubok po sa aming relasyon ay ang aking pag-abroad. Dapat po kasi ay sasama rin sa akin si Rika sa Dubai. Pero sa kasamaang palad ay hindi po siya nakapasok sa kumpanyang ina-applyan niya. Dapat nga po ay hindi na rin ako tutuloy pa sa Dubai. Pero nangihinayang din naman po kami kung i-give up ko po ang opportunity na yon. Napagkasunduan na lang po namin na sumunod na lamang sa akin si Rika eventually. Baka naman mamaya mambababae ka lang doon ha? Lo, kita mo namang opisina bahay lang ako kahit dito, di ba? Bakit ba? Hindi mo masabi. Iba ng panahon ngayon no, mga agresibo na mga babae. Nako, nagsalita ang hindi agresibo.
At saka ano naman kung magkaroon ng mga agresibong babae doon? Hindi naman silang mahal ko. Siyempre, sasabihin mo yan ngayon. Pero pag nasa sitwasyon ka na, baka mamaya mahirapan kang tumanggi. Ay, edi simple lang. Hindi ko ilalagay ang sarili ko sa sitwasyon na matutukso ako. Oy, siguraduhin mo yan ha. Alam mo ikaw, napakaselosa mo. Pareho naman tayo ng magiging kalagayan eh. Malalayo ako sa'yo. Malalapit ka rin sa tukso. Pero may tiwala ako sa'yo. Nako, dapat lang no. Mahal. Pero hindi nga. Seryosong usapan na. Kung ayaw mo mag-Dubai ako, sabihin mo lang. Hindi ako aalis. Talaga? Oo! Sus! May pag-aalinlangan, nasisense ko. Ano ka ba? Hindi nga. Seryoso. Siyempre kung mabigat sa loob mong pag-alis ko, hindi ko na itutuloy. Kasi mas mahalaga ka kesa sa Dubai. Ano ka ba? Joke lang yun. Sige na, tuloy mo na yan. Napakagandang oportunidad niyan, di ba? Kasi nakasimangot ka pa rin eh. Hindi. Nalulungkot lang ako, tsaka natatakot, tsaka naiinis. Oh, bakit ka naman naiinis? Wala. Kasi naisip ko, kung tutuusin sa ating dalawa, ako pa nga yung may matinding pangangailangang umalis eh. Ikaw, bunso ka. Lahat ng mga kapatid mo, OFW na. Maalwan na ang buhay ng mga magulang mo sa Mindoro. Ako yung panganay. Hirap pa rin si nanay sa Marinduque. May kapatid pa akong pinapaaral. Tapos, ako pa yung hindi natanggap sa abroad. Mahal, may dahilan na siguro ang tadhana kung bakit hindi ka pa makaalis. At dapat, yan ang lagi mong isipin na may mga kailangan ka pang gawin dito. Pero susunod ka. Magkakasama pa tayo dun sa Dubai. Okay? Okay. At saka, wag mo nang alalahanin yung mga magulang mo. Huwag ka mag-alala. Magpapadala ko hindi lang para sa'yo, kundi pati na rin sa mga magulang mo buwan-buwan. Ano ka ba? Wag na. Hindi mo naman obligasyon yun. Hindi, okay lang yun. 3 years na tayo. Magiging future wife na kita. Di ngayon pa lang, simulan ko nang maging responsableng asawa, di ba? Naku ha. Sige na nga. Thank you. At siguraduhin mo lang na hindi ka mambababae doon ha. Kundi, iipunin ko talaga lahat ng pera ko. Bibili ako ng ticket para lang sugurin kayo doon. Ay nako, yung iipunin mo na yan para sa paghihiganti na ini-imagine mo lang, ipunin mo na lang para sa future wedding natin. Okay ba? Papa Dudut, naging very challenging po ang mga unang buwan ng LDR namin ni Rika. Unang-una po ay kailangan naming i-adjust ang time difference. Pagkalabas po kasi sa opisina ay hating gabi na sa Pilipinas at dahil ayaw ko rin naman pong mapuyat si Rika dahil may pasok po siya sa opisina kinabukasan ay matagal na ang 1 oras naming pag-uusap. Kaya naman po kahit na lunchtime ko ay tumatawag pa ako kay Rika para lamang makapagsingit pa kami ng konting oras ng pag-uusap. At ikalawa na nga po ay ang selos dahil nag-send ako ng mga pictures namin sa kumpanya. Ay nakita niya na may magandang Egyptian akong katabi sa picture. Pero eventually ay nag-get over na rin po si Rika sa mga pagsiselos at insecurities niya. At hindi ko rin naman po siya binigyan ng dahilan para magselos. Talagang pinatunayan ko po sa kanya na trabaho-bahay lamang ako at bawat kilos ko ay halos inire-report ko sa kanya. Bukod pa dyan ay pinatunayan ko rin kay Rika na hindi lamang mahal ko siya kundi responsable din akong future husband niya. Buwan-buwan ay nagsiset aside na ang 25% ng aking sweldo para kay Rika at sa pamilya niya.
At sa tuwing umuwi po ako ng Pilipinas ay talagang may pasalubong ako ng mga branded na bagay hindi lamang para kay Rika kundi pati na rin sa mga magulang at sa mga kapatid niya. Bukod pa riyan ay talagang nasusulit ang buong buwan kong bakasyon sa Pilipinas sa mga halos araw-araw na reunion at lakad namin ni Rika. At sinisigurado ko rin na madadala ko si Rika at ang pamilya niya sa mga out of town na mga weekend vacation na syempre ay sagot ko lahat ang gastos. Magastos man papadudot ay halos kakaunti na lang tuloy ang nasisave ko at buong loob ko naman po itong ginagawa dahil mahal na mahal ko si Rika at dahil na rin napamahal na sa akin ang pamilya niya. Papadudot naging maayos naman po kahit na papaano ang LDR namin ni Rika. Pero noong 3 taon ko sa Dubai at magti-29th birthday na si Rika, ay nagsimula na po ako makaramdam na parang may dinadala siya at nagiging cold ang pakikitungo niya sa akin. Naging palaisipan po sa akin ang pagbabago kay Rika, Papadudot. Ang una ko pong naisip na dahilan ay baka nai-insecure si Rika dahil nakakadalawang apply na po siya papunta sa Middle East pero palagi po siyang nauunsyame. Yung isa ay dahil may hindi siya naihabol na papeles. At yung isa naman ay dahil nagkasakit ang nanay niya ng malubha kaya na-late siya sa final interview kaya't may pinaburan ng iba. Pero kapag tinatanong ko naman po siya kung ano ang problema, ang palagi lang niyang sinasagot ay pagod daw siya sa trabaho niya. Dito ko na po naisip na baka naman may ibang nagugustuhan na po si Rika sa Manila. At syempre dahil dinapuan na rin po ako ng pride at pagiging insecure ay hindi ko naman po siya kinompronta tungkol dito. Pinakiramdaman ko na lamang po si Rika at habang tumatagal nga po ay napansin ko na parang may pattern po yung mga palaging tanong at sinasabi sa akin ni Rika. Hanggang kailan mo balak dyan sa Dubai? Ano ba ang plano natin? At ang palagi ko naman po sinasabi ay mag-stay ako sa Dubai hanggat makaipon ako ng sapat para sa future namin. At siguro po ay naging tanga lang talaga ako. Hindi ko po na-realize na eto na pala ang way ni Rika para iparamdam sa akin na naiinip na siya at atat nang magpakasal. At napatunayan ko na nga lang po yun nang umuwi ako sa Pilipinas noong ika-3rd year ko sa Dubai. At ika-6th anniversary naman po namin ni Rika. Mahal, ano bang problema? Anong problema? Kahapon pagka-uwi ko galing airport, parang hindi mo man lang ako na-miss. Bakit mo naman naisip yan? Wala. Hindi kasi tulad nung huli kong pag-uwi na parang ang saya-saya mo. Kahapon nag-kiss ka lang sa akin tapos sumakay na agad tayo ng taxi eh. Baka ini-imagine mo lang yung reaction ko na yan. Tulad ngayon, ayan oh. Anong reaction yan? Mahal, ilang buwan ka nang ganyan, napapansin ko na. Stress lang ako sa trabaho. Mahal, please. Tingnan mo ko. Something's wrong. Nararamdaman ko. Nahihirapan lang kasi ako sa setup natin. Mahal, 3 years na lang naman, di ba? Tapos uuwi na ako dito sa Pilipinas. Nag-iipon lang din naman ako para sa future natin eh. Hindi yun eh. Mahal, 2 months from now, magto-29 years old na ako. Oh, tapos? Ferdy, gusto ko na magkapamilya. Gusto ko nang mabuntis. Gusto ko nang maging ina. Mahal, pero hindi pa tayo handa. Hindi biro magkaanak. Magkano bang gatas ngayon? Ang tuition sa nursery, sa grade school, sa high school. Mahal naman. Yung naiipon ko hindi pa nga sapat para makabili tayo ng bahay eh. Tsaka na natin problemahin yung mga bagay na yan pag nandyan na yung bata. Mahal, hindi yan tama eh. Mas mabuting paghandaan natin ang mga ganyang kalalaking desisyon sa buhay. Gusto ko rin namang mabigyan ng magandang buhay ang magiging anak natin. Gusto ko maging komportable ang buhay natin pag nagkapamilya na tayo.
Ayoko nang namomroblema sa pera dahil yan ang pinakapangit na pakiramdam sa lahat. Hindi mo gets, Ferdy eh. Tumatanda na ako. Ako na lang ang hindi pa kasal at walang anak sa mga kaibigan ko. Alam mo pag nagkikita-kita kami, sila ang pinag-uusapan nila yung mga buhay mag-asawa, pagpapalaki ng mga anak. Hindi ako makarelate. Mukha akong tanga, mukha akong kawawa. Yung iba nga sa kanila mas bata pa sa akin eh. Mahal, huwag ka na lang magpa-apekto, okay? Darating din tayo dyan. Rika, 3 years na lang oh. Habang tumatanda ako, mas mahihirapan ako magbuntis. Delikado yun para sa akin at para sa bata. Ayoko rin naman na isa lang ang magiging anak natin. At least man lang sana, 2. Rika, si mama nga, 36 na pinagbuntis si kuya eh. 40 na siya nung pinanganak niya ako. Ayoko nang ganon, Ferdy. Gusto ko yung magpapang-abot pa rin yung edad namin ng anak ko. Gusto kong nakaka-relate pa ako sa mga kwento niya. Ayoko mapagkamalang lola kapag mag-a-attend ako ng PTA meetings niya sa school. Maski nga yung mga auntie ko kinukulit na ako. 6 years na raw tayo, Ferdy, hindi pa tayo nagpapakasal. Ano raw ba talagang plano mo sa akin? Mahal, relax, please. Masyado ka lang nagpapadala sa mga sinasabi ng iba. Mag-focus ka sa atin. Tayo ang magiging mag-asawa. Tayo ang magiging magulang. Dapat ang desisyon natin nakadepende sa atin mismong dalawa at hindi sa ibang tao. Tayo dapat ang magkatugma, okay? So paano yan? Hindi tayo tugma? Ganon? Gusto ko na nga magpakasal at magkaanak tapos ikaw ayaw mo pa? Sino ba sa atin ang dapat na mag-adjust? Sige. Imbis na 3 years pa ako sa Dubai, 2 years na lang ako doon. Okay? Ferdy! 2 years pa yun! 2 years na lang. Please, Rika. Let's work on a compromise. Pumayag naman po si Rika na from 3 years ay 2 years na lang siyang maghihintay sa akin, Papa Dudut. At matapos noon ay uuwi na ako ng permanente sa Pilipinas at magpapakasal at magpapamilya na kami. Pero sa totoo lang ay kahit na 1 taon lang yung pagitan ay para sa akin ay napakalaking kompromiso ang aming napagkasunduan. Papa Dudut, yung susweldohin ko po kasi ng 1 taon na pagtatrabaho sa Dubai ay katumbas na ng 3 taon ng pagtatrabaho dito sa Pilipinas. At doon po ako talagang nanghihinayang. Bukod pa dyan ay practical din po kasi akong tao, Papa Dudut. At mas pinapairal ko rin po ang aking lohika bago ang emosyon. Sa katunayan, hindi nga lang po na-realize ni Rika ay gano'n na nga ang nangyari sa kanyang mga magulang. Nagtanan po kasi ang mga magulang ni Rika. Nadala sa bugso ng damdamin at nagpamarinduke kahit wala silang kahit na anong plano. Kaya nang lumaki si Rika ay nasanay sila na puro away ang mga magulang nila dahil sa pera. Ang dating sweetness ng mga magulang niya ay nagtagal lang ng 1 o 2 taon at nung naranasan nila ang problemang mga praktikal ay nabuwag ng agad-agad ang magandang samahan ng dalawa at nauwi na nga sa panay-panay na away at pambababae ng tatay ni Rika. Nauunawaan ko rin naman po na maaaring napipressure si Rika sa mga estado ng kanyang mga kaibigan. Pati na ng expectations ng kanyang mga kamag-anak. Dito kasi sa atin ang karaniwang pananaw ng mga matatanda ay kapag lumampas na sa 5 taon at hindi pa nag-aalok ng kasal ang isang lalaki ay kaduda-duda na ang motibasyon nito. Ang hindi naman po nare-realize ni Rika ay hindi naman lahat ganon. Iba kami. Iba ako. At sa tingin ko ay na-prove ko naman sa kanya sa pagiging tapat ko sa kanya at sa pagbibigay ko ng sustento sa kanya at sa kanyang pamilya na seryoso ako sa kanya. Pero sa kasamaang palad, parang mas nanaig kay Rika ang pagtingin at sasabihin ng ibang tao.
kesa saang maging responsable at paghandaan ang aming kinabukasan. At ilang buwan nga po mula nang ako ay bumalik sa Dubai ay nakaramdam ako ng panlalamig ng muli kay Rika. At sa pagkakataon pong yun, Papa Dudut, ay may pakiramdam ako na may iba na siya. Oh, kumusta ang work mo ngayon? Okay naman. The usual. Okay. Hi, Rika. Arman! Uy, sige, lika, upo ka dito. Ay, busy ka yata. Hindi naman. Kausap ko lang si Ferdy. Ay, sorry. Baka nakaka-istorbo ako sa'yo. Hindi. Okay lang. Sino yan? Mahal. Si Arman pala, yung bagong co-trainer ko dito sa office. Siya nga pala, mahal. Usap na lang tayo mamaya pag uwi ko. Kasi may pag-uusapan pa kaming project nitong si Arman eh. Ha? Lunch break mo Trabaho pa rin pag-uusapan nyo? Hindi ba pwedeng during office hours na lang? Busy na kasi kami mamaya. Ngayon lang kami may free time kasi para naman to dun sa upcoming company party namin eh. Sige. Mag-usap na kayo dyan. Okay, sige. Love you! Naku, baka mamaya magselos na sa akin yung boyfriend mo Hindi. Okay lang yan. At saka 3 months from now pa naman yung company party natin And ano yung project na sinasabi mo? Wala. Sinabi ko lang yun sa kanya. Hala, bakit? Ang sama nito Ay nako, nabubwisit na kasi akong kausap yan minsan eh. Oh, bakit naman? Wala lang. Kasi ganito na lang kami palagi eh. Ulit-ulit. Tatawag siya ng lunch, mangungumusta. Tatawag siya ng hating gabi, mangungumusta. Kahit na antok na ako. Then the next day, gano'n na naman. Mahirap talaga LDR, no? Gano'n na ba kayo katagal? 6 years na kami. 3 years na LDR. Ha? Ang tagal nyo na pala? Oo. Anong balak ni Ferdy? Kailan daw kayo magpapakasal? Ewan ko doon. After 2 years daw. Oh, bakit? Ayaw mo nang hintayin? Buryong na ako, no? Gusto ko na mag-asawa. O sa bagay, mahirap talaga yung tigang. Uy, grabe ka! Pero okay yan. Habang hindi pa kayo nagpapakasal. Malayo naman siya Parang buhay single ka na rin. Enjoy mo na lang din muna. Ha? Anong ibig mong sabihin? Basta, kung nabuburyo ka na, nandito lang ako. Turuan kitang mag-gardening. Talaga? Simula pa lang po ay masama na ang kutob ko sa Arman na yon, Papa Dudut. Kapag nagkikwento po kasi si Rika at nababanggit nito si Arman ay parang namumula siya. Pero kapag normal lang na usapan namin ay parang bagot na bagot siya at hindi makaantay na matapos na kami sa usapan. At nang tumagal nga po ay may mga araw nang lumipas na hindi kami nagkakausap dahil busy daw siya sa trabaho. At dahil po sa pagbabagong yon kay Rika ay naging insecure po ako, Papa Dudut. Sa unang beses sa buhay ko ay nakaramdam ako ng matinding selos. Napakahirap po nito dahil nasa malayo akong lugar. At kung na-inlove na nga po si Rika sa iba ay wala akong kalaban-laban. Naging stalker din po akong bigla sa social media ni Rika na never ko pang ginawa sa tanang buhay ko. Nakamasid ako kapag may nagpo-post ng mga pictures at tinatag siya. At nakikita ko nga po doon na karamihan sa mga pictures ay may katabi itong si Rika at yon ay si Arman. Medyo na-insecure din po ako doon sa Arman dahil nakita ko na mas matangkad siya sa akin. Mas malaki ang pangangatawan, mukhang maangas at itsura pa lang ay alam mo nang playboy na. May mga sandali na talagang inaatake po ako ng insecurity at pagiging seloso, Papa Dudut. At may mga times na talagang halos bitawan ko na ang lahat sa Dubai at bumalik na ako sa Pilipinas para lang malaman kung iniiputan na nga ba ako sa ulo ni Rika. Handa na ako ma-blacklist sa trabaho ko at sa Dubai
para lamang kay Rika. Pero nilalabanan ko po ang aking insecurity at pagsiselos at iniisip ko na lang na kung talagang mahal din po ako ni Rika ay hindi niya ako ipagpapalit kahit na kanino man. Anumang klaseng mga pagsubok o temptasyon ang dumating sa amin. Matapos ang ilang buwan na panaka-naka na lang na pag-uusap namin ni Rika ay humantong na nga po sa punto na hindi na po talaga siya kumukontak at hindi na rin sinasagot ang mga tawag ko. Pero kinabahan po akong lalo noong isang beses na hindi na niya kinuha ang perang ipinadala ko sa kanya. Sa puntong ito ay kinontak ko na rin po ang mga kapatid niya at mga magulang ni Rika. Wala po silang kaalam-alam na nagkakaproblema na kami. At siguro nga po ay sinabihan nila si Rika dahil matapos ang ilang araw ay sinenda na ako nito ng mensahe. At ang sinabi ay gusto na raw muna niya makipag-cool off. Sinubukan ko pong tawagan si Rika pero hindi niya po talaga sinasagot ang tawag ko, Papa Dudut. Halos mabaliw po ako sa ginawa niya dahil wala po akong kaalam-alam kung ano nga ba talaga ang mga nangyari. Kung bakit humantong sa ganon at kung may kasalanan ba ako. Mga 3 buwan na lang po noon bago ako nakaschedule na umuwi muli sa Pilipinas. At talagang tiniis ko po ang matinding kalungkutan. At doon na nga rin po ako nag-decide na sa pag-uwi ko sa Pilipinas ay magpo-propose na ako kay Rika. At kung hilingin niya na magpakasal na kami kaagad sa Huwes at magpabuntis na, ay handa na rin po ako na gawin yon. Pero ilang araw po bago ako umuwi ay hindi pa rin ako kinokontak ni Rika. At dahil dinilit na rin po niya ako sa mga social media accounts niya ay wala po akong kaalam-alam kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Kaya pagkalapag ko po ng Pilipinas ay ang una kong ginawa ay ang puntahan si Rika sa kanyang inuupahang bahay. At nagulantang na lang ako sa aking mga nakita. Rika! Ferdy? Anong ginagawa mo rito? Nagbabakasyon ako, Rika. Rika, hindi mo man lang ba ako patutuloyin? Sige. Pasok ka. Rika, kumusta ka na? Okay naman. Rika, ano bang nangyari sa atin? Bakit bigla ka na lang nag-decide na makipag-break? I'm sorry, Ferdy. May mga bagay lang na nangyari na hindi ko kontrolado. Tulad ng ano, Rika? Tulad nito. Buntis ka, Rika? Oo, Ferdy. Magpo-4 months na. Ano? I'm sorry, Ferdy. Kaya ka nakipaghiwalay sa akin dahil nabuntis ka ng ibang lalaki? Oo. Sino? Huwag mong sabihin yung arma na yan ang nakabuntis sa'yo. Oo, Ferdy. Anak ng... Sinasabi ko na nga ba eh! Ferdy! Bakit mo sa akin nagawa to, Rika? Ferdy! Ano ka ba naman? Bakit mo sinusuntok yung pader? Ferdy, ano ka ba? Tama na. Huwag mo na saktan ang sarili mo. Wala pa yan! Wala pa sa kalingkingan yung sakit na to! Sa sakit na binigay mo sa akin, Rika! Patawarin mo ako, Ferdy! Patawarin mo ako! Hindi ka kasi makapaghintay eh! Hindi ka na nga makapaghintay! Pinagmukha mo pa akong tanga! Ferdy! I'm sorry! Nagkamali ako! Ayaw rin akong panagutan ni Arman! Ano? Akala ko mahal niya ako eh! Akala ko pananagutan niya ako! Pero hindi, Ferdy! Iniwan rin ako ni Arman! Hayop talaga yung Arman na yan!
Pumasok-pasok lang siya sa relasyon natin para manggulo. Tapos ikaw, pumayag ka naman! Kahit na hindi mo pa yan kakilala. Kahit na 6 na taon na tayo. Kahit na may boyfriend ka na nagkatrabaho at nagpapakahirap sa abroad para sa kinabukasan mo. Patawarin mo ko, Ferdy. Ferdy! Mahal pa rin kita, please! Please, sana matanggap mo pa rin ako kahit na ganito yung nangyari. Ano? Gusto mo akuin ko yung bata na bunga ng pagkakasala ninyo? At ng pagiging makati mo? Ferdy! Patawarin mo ako! Ang kapal na mukha mo, Rika! Hindi. Tapos na tayo. Minsan mo lang ako pagmumukhaing tanga. Hindi na mauulit yon. Ferdy! Ferdy! Sa totoo lang, Papa Dudut, ay bago ako umuwi sa Pilipinas ay inihanda ko ng aking sarili na may ibang lalaki na nga si Rika. Inihanda ko rin na ipaglaban siya. Pero ni sa hinagap ay hindi ko po naisip na sa pag-uwi ko ay ang bubulaga sa akin ay ang nakaduster na si Rika. Tumaba ng kaunti dahil yun pala ay nabuntis na siya ng ibang lalaki. Halos mabaliw-baliw po ako noon, Papa Dudut. Ang buong-buwang bakasyon ko sa Pilipinas ay nauwi lang sa pag-iyak at pagkukulong ko sa kwarto. Alalang-alala sa akin ang mga magulang at mga kapatid ko. At ngayon nga pong nagbabalik tanaw ako ay malaki nga po ang pasalamat ko sa Diyos na meron akong support system sa pinakamatinding dagok na dumating sa buhay ko. Kundi baka tuluyan na siguro akong nabaliw o napariwara ang buhay. Nag-decide din po ako na bumalik sa Dubai matapos ang bakasyon ko. Inisip ko po na mas mapapadali ang aking pag-move on kapag wala ako sa Pilipinas. Dahil kung nasa Pilipinas ako, alam kong bawat sandali ay si Rika lamang ang maiisip ko. At ang masaklap nga po niyan ay puro magagandang ala-alang naiisip ko sa kanya. Sa amin. At madalas na pinangingibabawan pa nito ang panlulokong ginawa ni Rika sa akin. Kaya natakot din po ako na magpadala sa aking nadarama. Dahil nararamdaman kong konting panahon pa ng pag-i-stay ko sa Pilipinas ay baka balikan ko si Rika at akuin ko ang pagiging ama sa anak niya. Sa awa ng Diyos ay lumipas naman po ang isang buong taon at naka-move on din po ako kay Rika, Papa Dudut. At malaking tulong na nga rin po siguro dyan ay nang makilala ko si Shirley, isang Pilipina rin at isang OFW dito sa Dubai. Ferdy! Si Shirley pala. Shirley, si Ferdy. Hi Shirley. Hi, Ferdy. Kararating lang ni Shirley dito sa Dubai, mga 3 months ago. At ipinakilala ko kayo sa isa't isa kasi pareho kayong hurting. Hoy! Kainis to. Sira ka talaga. O siya. Sige na, iwan ko na kayo dito ha. I-entertain ko pa yung ibang bisita. O kayo, entertain nyo yung mga sarili nyo. Bye! Enjoy! Ano ba yan? Nakakainis. Ang awkward tuloy. Oo nga eh. Anyway, hindi na ako hurting ha. Ano ba yan? Hurting dahil sa ex-boyfriend? Oo, Gaano na kayo katagal? 4 years. 4 years? Nako, mahirap nga yan. Kailan kayo nag-break? Mga 6 months ago. Medyo matagal na rin pala ha. Ikaw, bakit ka naman hurting? Uy, hindi na rin ako hurting ha. Naka-move on na ako. Sa ex-girlfriend? Oo. Ilang taon naman kayo? 6 years? Tagal nyo ha? Oo nga eh. Kaso, hindi siya makapaghintay eh. Saan? Sa pagpapakasal?
ganun? Oo, in fact, sa sobrang inip nga niya, nagpabuntis siya sa ibang lalaki. Ano? Joke ba yan? Hindi. LDR? Oo. Yan talaga ang unang kalaban natin, ano? Ako rin, LDR din. Pero yung boyfriend ko, ex-boyfriend ko, OFW naman, pero sa UK. Ang plano namin, kukunin niya ako doon. Ang ending, ipinagpalit niya ako sa blonde at blue eyes. Alam mo, ang paniniwala ko, kung mahal ka talaga ng isang tao, kahit na ano pang tukson dumating, hindi kanya ipagpapalit kahit na kanino. At hindi na rin niya ilalagay ang sarili niya sa mga sitwasyong alam niyang matutukso lang siya. Ouch! Ang sakit naman yan. So ibig sabihin, hindi niya talaga ako mahal? Sorry real talk lang. Mas masakit pa ata yung sinabi mo kaysa dun sa iniisip ko na dahilan na mababaw lang siya kaya ipinagpalit niya ako sa mas sexy at mas maganda sa akin. Bakit ka naman may insecure? Ang ganda mo kaya. Sus! Bolero to! Oo, hindi Real talk din yun. Mukha mo! Sa unang gabi pa lang ng pagkakakilala namin ni Shirley ay nag-click po kami kaagad. Hindi ko alam kung dala lang ba ng edad o ng maturity, pero iba po ang kilig na naramdaman ko pagkatapos ng gabing yon. Mas kalmado, mas malalim, iba po sa kilig na naramdaman ko dati kay Rika na intense at nakakapagod. Ilang oras lang po na pag-uusap namin ni Shirley ay parang pakiramdam ko na nga ay nakamit ako ng taong parehong-pareho ko ng wavelength. Pareho kaming praktikal at pareho kaming naniniwala na ang pagpapakasal at pagpapamilya ay dapat ginagawa lamang kapag handa na ang isang magkarelasyon. In short ay pareho po kami ng values ni Shirley. Kaya naman po naging madali lang sa akin ang hanap-hanapin ko ang company niya. Yung unang pagkikita po namin yon ni Shirley ay nagbunga na ng marami pang casual dates. Pero hindi bilang mga single na tao na naghahanap ng romantic partner, kundi nagmula sa pagkakaibigan. At hindi nga po nagtagal ay niligawan ko na rin siya. At sinagot nga rin niya ako. At nung naging mag-boyfriend at girlfriend na nga po kami, ay wala rin namang masyadong pagbabago na naganap sa dynamics sa pagitan naming dalawa. Our relationship felt mature and responsible. Sa aming 7th anniversary last year ni Shirley, ay nakapag-decide na po akong alokin siya ng kasal. At sinagot naman po niya ako kaagad, Papa Dudut. At sa pagbabakasyon po namin sa Pilipinas noong nakaraang Pasko ay naisip namin na isabay na ang selebrasyon sa pag-aanunsyo sa aming mga kamag-anak at kaibigan na ikakasal na kami. Pati na ang pagpaplano sa aming kasal sa simbahan. Pero sa paglalaro ng tadhana ay isang multo po ang bumulabog sa bakasyon naming yon ni Shirley. Walang iba kung hindi si Rika. Matapos naming i-announce sa aming mga kaibigan at kamag-anak ang aming pagpapakasal ni Shirley, ay agad din po namin plinano ang aming church wedding. At sa hindi nga po inaasahang pagkakataon, ay nang pinuntahan namin ang gagawa ng aming mga souvenirs sa kasal ay si Rika ang tumambad sa amin. At dahil nga sa nakita naman po ni Shirley ang mga pictures natin ni Rika, ay agad niya rin po itong nakilala. Sobrang awkward po ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Pero nang banggitin ni Rika na kasal na siya at may 2 anak na, ay naramdaman ko rin po na nagbago ang tono at pakikitungo ni Shirley kay Rika. Parang mas naging kampante na siya. Pero ang hindi po alam ng 2 babaeng kaharap ko ay may kakaiba pang lukso ang puso ko nang muling makita ko si Rika matapos ang 6 na taon. Tila biglang nanumbalik ang lahat ng mga alaala namin.
At doon ko po na-realize, Papa Dudut, na parang hindi pa po pala ako ganap na nakakapag-move on sa kanya. Ngunit dahil nga naging kampante na si Shirley, dahil may asawa at pamilya na itong si Rica, ay pinag-ibit balikat na lamang po ni Shirley ang mga nangyari. At dahil nga nagmamadali na kami sa pag-aayos ng aming kasal, para mapagkasya ang lahat ng paghahanda sa loob ng 1 buwan naming bakasyon sa Pilipinas, ay may mga beses na hiwalay na kaming kumikilos at nakikipag-meeting sa mga suppliers. At sa gulat ko nga po ay sinabi ni Shirley na ako na raw po ang bahala sa mga souvenirs at sa pakikipag-usap kay Rica. Hindi ko nga po alam kung sobrang tiwala lang sa akin ni Shirley o paraan niya yon para subukin ang katapatan ko at ang desisyon ko sa pagpapakasal. At sa totoo lang po, Papa Dudut, ay medyo kinabahan nga din po ako para sa sarili ko na makausap ko si Rica, na kami lang at wala si Shirley. At sana nga po, Papa Dudut, ay hindi ko na nga din talaga inilagay ang sarili ko sa sitwasyong yon dahil nagpatukso po ako. Hi, Ferdy. Tuloy ka. Hi, Rica. Wala si Shirley? Kausap niya kasi ngayon yung designer ng gowns eh. Okay. By the way, pasensya ka na kung dito lang tayo sa bahay nagkita ha. Nagka-problema kasi dun sa stall ko eh. Hindi. Okay lang. Siya nga pala, ito yung mga sample sa mga potted plants for Suvi. Hala! Naku, sorry. May mga sulat-sulat. Ito pa to. Anak mo? Oo eh. Napakakulit kasi nun. 4 years old na siya. Naghalongkat na naman siguro sa gamit ko. Yung bunso mo? Oo. Sorry ah. Oh, Rica. Shh. Uy, okay lang yan. Don't worry about it. Sorry, Ferdy, kasi sobrang dami ko lang kasi problema lately. Sige. Mag-vent ka lang. Makikinig ako. Naku, wag na. Nakakahiya naman. Hindi naman tayo nag-meet para pag-usapan ng mga problema ko, di ba? Okay lang yan. Bayaan mo na yung mga souvenir. Wala rin naman akong lakad na iba today. At saka, nararamdaman kong kailangan mo ng kausap. Nakipaghiwalay na kasi sa akin si Limuel 5 months ago. Nasa akin ang 2 bata at hirap-hirap lang dahil wala akong katuwang eh. Yung stall ko kung saan tayo huling nagkita, napalis din ako doon after 2 days dahil hindi na ako nakakabayad sa renta. Teka, hindi ka sinusuportahan ni Limuel? Nag-aabot siya dun sa bunso dahil yun ang anak niya. Pero syempre, di ba yung panganay ko? Sa iba naman, sa tuition pa lang nun, hirap na ako. Ito lang naman ang pinagkakakitaan ko ngayon eh. Yung Limuel, gano'n na ba kayo katagal? 4 na taon na rin. Kala ko pa naman dahil natanggap niya ako na may anak na ako. Magiging okay na ang lahat. Yun pala hindi. Bakit? Ano bang dahilan ng paghihiwalay niyo? Mga magulang ko. Ako rin kasi yung sumusuporta na sa mga magulang ko dahil walang trabaho yung bunso namin, si Lester. Tapos yung si Rowena naman, may pamilya na rin at hirap sa buhay. Actually kasi, for the longest time, si Limuel ang nagbibigay ng pera sa mga magulang ko. Pero nung malaman niya na nag-stop na pala na magbigay yung mga kapatid ko sa mga magulang ko ayun, nagalit siya. Bakit daw kami ang kumakargo samantalang yung mga kapatid ko walang pakialam? Ayun, nauwi sa away, sa sumbatan. Ang totoo nga niyan, nung malaman ko na ikaw pala yung groom, gusto ko na sanang tumanggi Pero hindi ko kayang mawala ng kliyente dahil
Ang hirap-hirap ng buhay. Oh, uy. Tana. Tapos nga eto, nakita ko pa kayo. Lalo tuloy ako ng liit. Ang yaman-yaman nyo na oh. Ang ganda ni Shirley. Samantalang ako, losyang na wala pang pera. Ano ka ba? Hindi yan totoo, okay? Ang ganda-ganda mo pa rin. Ferdy! Sinayang ko kung ano yung meron tayo. I'm sorry. Dapat sana. Ako sana si Shirley. Pero nagpakatanga ako. Uy, Rika. Huwag mo nang parusahan ang sarili mo. Okay? Tapos eto nga. Kakahiwalay ko lang sa asawa ko. Ikaw naman, ikakasal na. Ang sakit, Ferdy. Pero, buti na lang at napatawad mo na rin ako. Matagal na, Rika. Salamat, Ferdy. Ferdy, ikakasal ka na, di ba? Alam ko. Pero, mahal pa rin kita. One thing led to another, Papa Dudut. At tuluyan na nga pong may nangyari sa amin ni Rika, Papa Dudut. Halo-halo po ang naramdaman ko matapos po akong mahimasmasan sa mga nagawa ko. Halos lamunin ako ng guilt dahil sa ginawa kong pagtataksil kay Shirley. Pero matapos din po naming mag-sex ng aking ex, ay doon ko na-realize na siya pa rin talaga ang mahal ko. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko sa mga panahong yon, Papa Dudut. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan nang inanunsyo lang namin ni Shirley sa lahat ng aming kakilala at kamag-anak na ikakasal na kami. At sa loob nga lang ng isang linggo ay babalik na naman kaming muli sa Dubai. Nagtatalo ang aking konsensya kung itatago ko ba kay Shirley ang nangyari. O mas mabuti pang makipaghiwalay na ako sa kanya. At piliing bigyan ang pagmamahala namin ni Rika ng isa pang tsansa. Nandyan ang pagtatalo sa aking isipan sa pagpili sa pagitan ng isang mapayapa, kontento at stress-free na future kasama si Shirley. O ang tiyak na magulo at komplikadong buhay kapiling ng aking first love na si Rika. Ang mas malala nga pong problema ay hindi lang isang beses nangyari ang pagtataksil namin ni Rika kay Shirley. Nasundan pa yon ng maraming beses. At sa bawat sandali na nagtataksil kami kay Shirley, ay pabigat po ng pabigat ang aking nararamdaman. Kaya ilang araw nga po bago kami lumipad ni Shirley pabalik sa Dubai, ay ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Babe, pwede ka ba makausap? Ha? O sige, tungkol saan ba yan? Ay shucks, dadaanan pa pala natin yung mga ipapadala ng office mates ko. Sige. Mamaya na lang pag-uwi natin. Hindi ngayon na, para tapos na. Hindi, wag mo nang isipin. Mamaya na. Bakit babe? Mukhang seryoso yan ah. Mamaya na lang. Ngayon na, para tapos na. Ano kasi, parang hindi pa ako handa magpakasal. Ha? Ano? Shirley, I'm sorry. Wait, seryoso ka? Alam ko, masyado na tayong maraming inasikaso. Ferdy, alam na ng lahat ng tao na ikakasal tayo. Alam ko. Kinakabahan ka lang. Hindi. Okay, then what's wrong? Anong nangyari? Shirley, may nangyari
sa amin ni Rika. Ano? Anong ibig mong sabihing nangyari? May nangyari sa amin. We made love. What? Paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Shirley, patawarin mo ako. Hindi. Itutuloy natin ang kasal. Kakalimutan mo yung nangyari sa inyo at itutuloy natin ang kasal. Hindi tayo mapapahiya sa mga tao. Shirley, hindi lang isang beses naming ginawa. Marami. Tumahimik ka! Hayop ka! Ano? Ikukwento mo pa sa akin ang mga detalye ng ginawa nyo? Kung kailan nyo ginawa? Gano'ng katagal? Anong posisyon? I'm sorry, Shirley. Mahinang klaseng tao ka, Fernie! Shirley, patawarin mo ako. 7 years! Pinaabot mo pa ng 7 years! Nag-propose ka pa sa akin ng kasal! Yun pala! Isang kalapit lang ng ex mo! Bibigay ka na! Shirley, patawarin mo ako, please. Hindi kita mapapatawad! Fernie, hindi! Pero sige, ibibigay ko ang gusto nyo. Walang kasal na magaganap. Magsama kayo niyang ex mo na patapon ang buhay. Papanoorin ko na lang na bumagsak ang buhay niyo dahil dyan sa pagiging marupok mo at malandi niya. Papanoorin ko na lang na karma ang maghiganti sa inyo. Ngayon, lumayas ka sa harapan ko. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo! Hindi po natuloy ang kasal namin ni Shirley. Hindi na rin po ako bumalik sa Dubai at sa ngayon ay 5 months na kaming nagsasama ni Rika. Nang dahil din po sa ginawa ko ay nawala na rin po ako ng mukha na humarap pa sa mga kamag-anak at kakilala namin. Higit sa lahat, Papa Dudut, ay hindi ko po madala at maipakilala si Rika sa mga tao dahil alam ko na huhusgahan lang nila ito at hindi pakikitunguhan ng tama. Kaya po sa ngayon ay para kaming mga outcast ni Rika. Nangungupahan po kami sa isang maliit na apartment at ako nga po ang tumatayo na tatay ng mga anak niya. At para nga pong nagdilang anghel si Shirley sa mga sinabi niya dahil 2 months ago ay kinailangang ipa-opera ang puso ng nanay ni Rika. At dahil wala rin naman pong sapat na pera si Rika, ay ako na rin po ang nagbayad sa lahat. Noong una ay balak pa namin na magtayo ng sariling negosyo ni Rika at budgetan ang pagpapaanal niya sa asawa niya. Pero nang dahil nga po sa mga nangyari ay halos kalahati ng naipon ko sa pagtatrabaho ko sa Dubai ay nagastos na namin. Dito ko po na-realize kung gaano lang talaga kabilis maubos ang pera sa Pilipinas. Lalo pa kung may trahedya o sakit na dumating. May mga sandali po na napapaisip ako kung tama nga ba ang naging desisyon ko, Papa Dudut. Na-realize ko lang din po kasi nitong nakaraang lang na kung tutuusin ay 2 taon ko nga lang talagang nakasama si Rika. And the rest ng aming relasyon ay LDR na. Samantalang si Shirley ay talagang nakasama ko sa Dubai at nagkakilanlan kami ng husto sa 7 taong relasyon namin. Kaya hindi ko rin po maiwasan na maikumpara kay Rika itong si Shirley dahil sa ngayon na araw-araw ko siyang kasama ay napapansin kong hindi talaga compatible ang ugali namin. Pero magka-40 na rin po ako, Papa Dudut. Pagod na ako. Kaya tatanggapin ko na lamang ang lahat. Mahal ko din po si Rika at pinili ko na po siya kaya iiwasan ko na lang po na mag-isipan ng mga what if. At susubukan ko na lang na panindigan ang naging desisyon ko sa pagpili ko sa kanya. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ferdy. Forever.